Tristan POV. Hindi naman ganun karami ang tao na natnan ko when I arrived at the party ng kuya ni Cassie. Pagbaba ko ng kotse, ay agad niya akong sinalubong with a smile on her face. She looks stunning tonight. At kung ako pa rin siguro ang dating si Tristan, I'm sure, mamaya lang nasa kama ko ng babaeng to. But wait, conservative nga pala siya. Kaya nga sila naghiwalay ng boyfriend niya, diba? Tristan, welcome! Sabi nito, I just nodded at nilinga ang paligid. The place is good at halata ang pinakagastahan din ng bahay niya. Of course, halata namang mayaman din sila at may mga negosyo din. Tara sa loob, ipapakilala kita sa parents ko at kay kuya. Yaya niya sa akin, kaya naman sumunod ako pagpasok niya. May mga tao kami nilalagpasan at yung iba'y nakatingin lang sa akin. Siguro kinikilala nila ako since hindi familiar ang mukha ko sa kanila. Mommy, Daddy, sabi ni Cassie na makalapit kami sa grupo ng mga oldies na nasa isang mesa. This is my friend, Tristan. Tristan, sila naman ang parents ko, Mr. Andrew and Mrs. Catherine Agoncillo. Pleasure to meet you, Mom, Sir. Bati ko naman sa kanila. Cassie, iha, hindi ko yata kilalang kasama mo. Tanong ni Daddy habang masusi akong pinagmamasdan. Dad, just here for a short vacation. May property po sila dito. I look at Cassie's parents and I just smiled nang tumango sila sa akin. Nandito din ba sa city yung property mo, iho? Cassie's mom asked me. Yes, ma'am. Nabili ko po 2-3 years ago for vacation purposes po. Magalang ko namang sagot. So, taga-san ka talaga? Mr. Agoncillo asked again. Nasa Manila po taga ang business ko, sir. Ilang saglit pa, ay lumapit naman ng isang lalaki na sa tansya ko, ay halos kaedad ko lang. Kuya, siya yung sinasabi ko na bagong boyfriend ko. Tristan, this is my brother Lance. Kuya, this is Tristan. Inabot ko ang kamay ko sa kuya ni Cassie. Happy anniversary sa inyo ng wife mo. Binati ko to, pero nanatili lang siyang nakatingin sa akin. Tristan Montefalcon? Tila hindi sigurado ang sabi niya, kaya wala ko nagawa ko hindi ang ngumiti. Montefalcon? Tanong naman ng daddy nila. Yes, daddy. Family nila may-ari ng Bella International. And Mr. Montefalcon here is the CEO of Bella Philippines at ng iba pang malalaking negosyo sa Maynila. Dagdag pa ni Lance, kaya naman napayuko ako. Hindi ko alam na updated pala ang kuya ni Cassie sa akin when it comes to business. Well, isa lang naman kasi ang mundo namin. And me and my friends are also famous for being a billionaire at a young age. As much as possible. Ayoko kasi na may makaalam kung sino ako. Well, sa ngayon, hindi na posible yon. Wait, Bella Philippines? Totoo ba yan, Tristan? Hindi makapaniwalang sabi ni Cassie, so I just nodded. Oh my God! I'm a big fan! Lalo nung pumasok ang Dalzaza Fashion sa inyo. Tili niya, kaya natawa ko ng mahina. Bakit hindi mo sinabi? Tanong niya pa. You didn't ask. I shrugged my shoulders and she just laughed. Tara na nga, kumain ka na doon. Aya niya sa akin sa buffet table at agad akong hinila palayo sa parents at kuya niya. I said excuse me at hinayaan lang naman nila ako. The food was great at masaya naman ang naging kwentuhan namin ni Cassie. Sa tingin ko, magaling taga tong negosyante. Bakit hindi tayo magsosyo? Bala ko kasi expand yung mall namin sa Manila. What do you think? Tanong niya. Well, pwede naman. Kailangan lang natin makahanap ng magandang location. Sagot ko naman dito. For real? Pwede naman tayo maging business partner. Parang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. So I just said yes. Pero syempre, kailangan ko ng feasibility study. Sabi ko pa sa kanya so she nodded. I'll work on it. Alam mo kasi, mas gusto ko pang patunayan ng sarili ko sa parents ko. Uminom siya ng wine at saka seryosong tumingin sa akin. If I bag this deal, mawawala ako sa anino ni kuya. I mean, I love my brother. Kaya lang mas gusto ko na makilala din ako ng on my own.
Well, naiintindihan ko naman ang point niya. Kaya naman bilang kaibigan, pwede ko naman siyang tulungan. Don't worry. Pag nakabalik na ako sa Manila, aasikasuhin ko yan para masimulan na natin. I promise her, so her smile get bigger. Thank you, Tristan. This means a lot to me. Sabi pa niya, we continued to eat habang panay pa rin ang kwentuhan namin. I can see her fashion as a businesswoman. Alam ko at her age, malayo ang mararating niya, given the right opportunity. Nakikita ko sa kanya si Denise. Pareho silang passionate and driven. Natahimik naman ako na maalala ko na naman ang babaeng dahilan kung bakit ako nandito. You must really love her, right? Kasi out of the blue, I sighed because without a doubt, siya pa rin ang nasa puso ko. Kahit galit ako sa kanya, mahal ko pa rin siya. Mahal na mahal ko pa rin si Denise. Ikaw ba hindi? Tanong ko sa kanya with a smirk on my face. Yeah, I still do. I mean, 4 years kami, and hindi naman agad-agad mawawala yun. Pero ang balikan siya, hindi na siguro, Tristan. Tumungga siya ng wine habang malungkot na nakatingin sa akin. Napailing ako. Kasi ako, kung babalik sa akin si Denise at sasabihin niyang mali ang desisyon niya, tatanggapin ko siya ng buong puso. Oh my God! Kasi said loudly, kaya napatingin ako sa kanya. What? Kunot noong tanong ko dahil sa gulat. Babalikan mo pa siya, no? Mapaglaro ang ngiti niya sa akin. I didn't say that. Tanggi ko sa kanya. Well, yes, hindi mo sinabi. Pero your eyes say it all. She was serious now at wala na mapaglarong ngiti sa mga labi niya. I love her, that's why. Simpleng sagot ko, saka ko tinungga ang alak na nasa harap. Ngumiti naman ulit si Cassie at nangalumbaba. Kaya bilis-bilisan mong pag-aasikaso sa project natin, ha? Malay mo, nasa Maynila pa lang kapalaran ko. Hey, pupunta ka doon for business at hindi for pleasure. Asar ko naman sa kanya. Hindi pwede yun, no? Hindi ako papayag na yung ex ko lang may syota. Kayang-kaya ko siyang ipagpalit, no? Mataray na sagot niya. Fine, fine. Sabi mo eh. Napapailing na lang ako sa babaeng to. Well, she is beautiful, really. She has the perfect body too. Dahil nakita ko yun noong magkakilala kami sa bar. But looking at her right now, hindi naman malaswa ang suot niya. Hindi nga masyadong kita ang balat niya, unlike the first time I saw her. Can I ask you something? Pagka sana ma-offend, I ask. Shoot! Ani to, habang umiinom ng wine. Bakit ang sexy ng damit mo sa bar? Napangiti ako, kaya naman bigla siyang tumawa. Akala ko naman kung ano na. Napailing pa to sa akin. So, sexy na ako sa paningin mo? Well, yeah, you're... Nag-alangan pa akong sabihin yun, kaya tinuro ko na lang ang dibdib niya. Hey! Saway niya sa akin. Pervert? Laugh at her, kaya natawa din siya. Ang totoo niyan, bala ko maghanap ng ipapalit sa ex kong gago. Kaya nga nilapitan kita eh. Kaya lang naisip ko sa sarili ko lang ipapahama ko. Mabuti na lang mabait ka, hindi ba pagsamantala? Kwento niya pa sa akin. Next time, don't do that. Delikado yon. Paano kung hindi ako nilapitan mo at mga manyak pala? I know. Hindi ko na uulitin. She even raised her right hands as she promised. And don't rush finding love. Darating yan sa'yo kasi, at the right time. Huwag ka magmadali. Payo ko sa kanya. Kaya nga hintayin ko yung Manila project natin. Feeling ko talaga nandun yung Prince Charming ko. Sabi pa niya, whatever. Kontra ko dito, na parang ang kausap ko'y kapatid ko na si Zoe. Hindi nagtagal ay lumapit naman si Lance and joined us at the table. She introduced me to her lovely wife. Sounds like Denise pa talaga. Cassie told her brother about our plan, kaya naman patito ay na-excite. Actually, matagal ng pangarap ni Cassie and Tristan. Naway ma-happy at mukhang nakita na niyang tamang business partner niya. Her brother approved for our plan and he even promised to support us. I'm excited, kuya. Sabi pa ni Cassie. Medyo habaan mo lang pasensya mo, James.
Makulit lang yan, pero mabait naman. Kumpleto naman ang saksak niyan. Pagbibiro ni Lance kaya natawa kami pareho ni Cassie. Kuya naman nakasimangot dito sa kapatid. Magkakapiko na naman kayo niyan. Saway naman ni Pia sa kanila, but Lance just continue to laugh. I can see myself and Zoe with them. I know, they are really close and I can see that they love each other. By the way, ikakasal na pala yung partner mo sa business, no? Si Miss Denise Fontanilla? Grabe, she really pretty and talented. Biglang sabi ni Pia. Yeah, grabe ngang hirap makakuha ng slot sa mga designs niya. Cassie agreed, at kahit pa gusto kong hilingin na wag pag-usapan si Denise, ay hindi ko naman magawa. Yeah, I heard. Tamad kong sagot. Bakit ka nandito? Hindi ka ba pupunta? Tanong ni Cassie pero umiling ako. Siguro nakita niya ang lungkot ko upon hearing her name, so he gasps. Oh my God, sorry. Napatingin naman ang kuya at sister-in-law niya sa kanya. It's okay. Sabi ko na lang at hindi nagtagal nagpaalam na din ako para makauwi na. Ang sakit kasi sa puso. Denise POV. Nandito uli ako sa office si Patrick para pag-usapan ang tungkol sa plano ni kuya. I'm thankful dahil kahit papaano may paraan kami para makapag-communicate since bantay sarado ni Jeric ang lahat ng kilos ko. Gaya ng dati, we made our conversation like we are fighting. Halos magsigawan na kami and thank God dahil soundproof ang office niya kaya hindi ito maririnig sa labas. Go as planned, Denise. Attend the wedding tomorrow para makapante si Jeric. Your brother's men already moving at hindi matatapos ang kasal niyo. Makukuha at maililigtas na nila si Hans and the police will come in to arrest him. Wala ka pa rin bang balita kay Tristan? Tanong ko dahil alam ko na pagtapos ang lahat ng to, kailangan namin mag-usap. Hindi ko alam kung nasaan siya, but he is always assuring me that he is fine. Sa palagay ko naman, hindi niya sasaktan ulit ang sarili niya. Patrick assured me, kaya kahit papaano, nakaramdam ako ng kapanatagan. Konting tiis na lang at matatapos ang lahat ng to. Nagmamadali akong lumabas ng opisina niya at pinagmukha kong galit, just in case may sugo si Jeric sa mga tao sa labas. Diretso ako sa office ko at itinuloy ang trabaho habang paminsan-minsan isumasagi sa isip ko si Tristan. So I miss him. I miss him so much. After my work here, ay umuwi na ako sa bahay. Kumpleto na ang lahat ng kakailanganin ko bukas para sa kasal. Kung kay teacher na ko ikakasal, things will turn out different. Ni hindi ko nga sinilip ang gown ko dahil wala taga akong gana para sa kasal na to. But I need to pretend a little more habang hindi pa naliligtas si Hans. May kumatok sa pinto, kaya naman agad ko yung binuksan at nakita ko si Nanay at Amber sa labas. May kailangan po kayo, inay? Tanong ko sa kanila at saka ko nilawagan ang bukas ng pinto. Wala naman anak, gusto lang kita makita bagong araw ng kasal mo. Pinilit kong ngumiti nang yakapin ako ni Nanay at ni Amber. Wala akong hibang hinangad, kundi ang kaligayahan niyo ni Amber at makita na nasa maayos ang buhay niyo. Dagdag pa ni Nanay, kaya naman hindi ko napigilan ang luha ko. Magiging mas masaya siguro ako kung si Tristan na makakasama ko. Siya lang ang kailangan ko sa mga oras na to. Ang mga yakap at halik niya, ang tanging makakapagpakalma sa akin. Matulog ka na maaga anak, kailangan mo maging maganda bukas. Biro pa ni Nanay sa akin. Kaya naman tumango na lang ako. Gusto ko na rin kasi mapag-isa at malaking bagay na hindi ko na nakikita ang pagmumukha ni Jeric ng 2 araw. Dahil sinabihan to ni Nanay na mag-hotel muna dahil malas daw kapag nakitag pa kami bago ang kasal. Hindi din niya ako pinepeste sa tawag dahil siguro wala namang naibabalitang kahina-hinala mga tuta niya sa paligid ko. Matapos lang to, isusumpa ko, papaliguan ko ng sampal ang pagmumukha niya. Nahiga na ako dahil pagod din naman ako sa maghapon. Nagdasal ako na sana maging matagumpay ang pagguha nila kay Hans bukas at para na rin magbayad si Jeric sa kasalanan niya. Alam ko may connection ang pamilya niya, pero nasisiguro ko
na hindi siya uurungan ni Kuya Jacob, lalo na't nasa tama kami. Kinabukasan ay tamad na tamad akong bumangon, pero kahit ayaw ko sa plano ni Kuya at Patrick, we had a quick breakfast dahil 11 a.m. ang kasal at nandito na ang mag-aayos sa amin. Everyone is so happy except me, pero kailangan magpanggap. I just hope matapos na to ngayon. Please God, sana maging maayos ang lahat. Tristan POV. Ngayon ang araw ng kasal ni Denise, and I know it was stupid for me na bumalik na at this moment. Kahapon pa ako dumating sa Manila, pero hindi ko muna ipinaalam yun sa kahit na sino. Gugustuhin ko bang pumunta sa kasal ni Denise? For what? Para mas masaktan? Napailing na lang ako. What am I even thinking? Kagigising ko lang dahil magdamag kaming uminom ni Cassie dito. Sumama kasi siya sa akin dahil we visited the site na balak naming pagtayuan ng mall na pagsososyohan namin. Well, wala namang mali siyang pagtulog niya dito dahil magkaibigan lang kami. Actually, hindi naman kasama sa plano ang pagtulog niya dito. Medyo nalasing lang talaga to, kaya hindi ko na pinabalik sa hotel niya at lasing na din naman ako para ihatid ko pa siya. Wala naman kaming pinag-usapan kung hindi tungkol sa mga puso naming sawi at ang pagkabigo namin sa pag-ibig. Umiinom na ako ng kape habang hinahayaan ko na lang si Cassie na matulog. Mamaya babalik na siya sa Cebu at ipapahatid ko na lang siya sa chopper ko. I got my phone at tinawagan ko agad si Patrick para ipaalam na nandito na ako. Gusto ko din kamustahin ng Bella dahil ilang araw din ako nawala. Kailan ka pa bumalik? Masaya ang boses ni Patrick and I can say na may hint of relief dahil siguro tumawag ako. Kahapon pa bro, may inasikaso lang ako with my new business partner kaya hindi kita natawagan. Sagot ko naman dito. May bagong business ka? Tanong niya sa akin and I said yes. I met a potential business partner when I was away and I guess it will work out given the right sources. Dagdag paliwanag ko pa dito. I see bro, may sasabihin ka pa ba? Nagulat ako sa tanong ni Patrick dahil I was expecting na mag-uusap kami na matagal tungkol sa bagong business ko. Pero sa tono niya, para to nagmamadali. Are you busy bro? Tanong ko dito. Well yeah, may inaasikaso din ako. Then mamaya attend ako ng wedding with the boys. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko. Bakit nila kailangan magpunta sa kasal? I mean yes, business partner namin si Denise. Pero hindi naman nila kailangan magpunta dahil alam naman nilang nangyari between us. You really want to witness her wedding, huh? Mapanuyang tanong ko but Patrick just laughed. Kaya nakaramdam ako ng iritasyon. It's not funny bro. Sita ko sa kanya dahil panay lang ang tawa niya. I'm just happy bro and I want you to be happy too. That's why I'm doing everything. Sabi pa ni Patrick. Hindi ko naman maintindihan ang trip niya kaya hinayaan ko na lang. Bahala na siya sa buhay niya kung anong gusto niyang gawin. All I want to do right now is move on and start anew. Okay bro, that's your call. Send her my regard. Mapaklang sabi ko kaya tumawa siya sa akin. Are you sure? You want me to say that? Tanong niya pa sa akin. Yes, why not? I'm done with her bro. Sabi ko pa dito. Okay. Whatever you say bro. I have to go. See you later. Okay bro. Sagot ko naman. Napahinga ko na malalim nang ibaba ko ang phone ko. Hindi ko talaga makita ang logic kung bakit kailangan pa magpunta sa kasal ng mga kaibigan ko. Inubos ko na ang kape ko, saka ko naligo sa kwarto. Sarado pa rin ang pinto ng kabilang kwarto, kaya naisip ko na baka tulog pa si Cassie. Pagkatapos ko maligo ay lumabas na ako ng kwarto to look for something to eat. It's already 1 in the afternoon, kaya pala nagugutom na ako. Pero dahil wala ako ng ilang araw, ay wala na pala akong stock sa ref. I just ordered food for us dahil wala namang choice sa ngayon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.